Tignan nga natin kung marunong ba tayo mag-wheelie. Ayan yung toll gate pala guys, is 17 pesos. Ayan, nakita sa computer natin. Kulit to, pwede mong hawakan yung dalawang jeep oh. Solid kayong roadie fans. Alam nyo na yung kulay. Pangalan pa lang, di ba? Tagal kong di nagamit ang GoPro natin. Pagas muna tayo. Pasensya na guys ha, hindi tayo nakaka-upload dito sa YouTube. Pagas tayo 500 guys para sa lakad natin ngayon. Gcash boss ha. Mura ng gas ngayon guys oh, 58.75. Okay na yan, basta hindi pumapatong ng 60, okay na yan. Ay guys, may papakita ko sa inyo. Pag i-start natin to, as we all know guys, sa mga di nakakaalam, ayun na meron siyang Desmo service na nagbe-blink. Kasi na-reach niya yung 30,000 na mileage, which is yun yung designated mileage kasi na kailangan niya na yung Desmo service. For sure yung mga solid subscribers natin dito sa YouTube na dito lang talaga nanonood, eh na-miss nyo tong Hypermotard. So just a quick ano lang naman, quick update. Na Desmo service na yung Hypermotard 821 natin. I think that was 3 weeks ago sa JA Tech, kay Jarvis, kay Emong. Bigyan ko kayo ng update habang tayo ay nagra-ride. Dahil feel ko na-miss nyo to eh. Hey! So in-upload ko yung Desmo video nito sa Facebook. Orientation kasi noon naka-portrait tapos VO. So di ko na vlog yung pang YouTube kasi nga ang dami kong ginagawa that time. Dami ko, tas may mga lakad pa kami that time. Ano mo yun, gahol na ako sa oras. I'll be honest with you, medyo tinatamad tayong mag-YouTube. Siguro na mas nai-enjoy ko lang talagang mag-Facebook ngayon. Sandali lang eh. You capture it sa phone mo, hindi mo na kailangan mag-transfer or import mo lang sa CapCut. Yun na yun eh. Mag-edit ka na. Eh lahat ng videos ko sa YouTube, mga bala ko puro outdated na. Naka Ninja 400 pa si Rody dun. Ngayon guys, pupunta pala tayo ulit sa JA Tech. Kasi nung pinadesmo natin siya, nasa 29,800 pa lang siya. So nung nabiyahin natin La Union, doon na siya nag 30,000. Hindi ko pa nababalik sa JA Tech para ma-reset yung Desmo service na prompt niya na notification. Kasi ano yan eh, dinidelete, nire-reset. So pupunta tayo dun ngayon. Today is holiday. Technically minove na holiday. So pagka uwi ko, upload ko agad to, promise. Dito tayo dadaan ngayon guys sa Sukat Road. Yung last video ko, pinakita ko sa inyo yung Cavite papuntang Sukat Road kasi to. Yung entrance ng galing Sukat nandito sa Sukat Road, wala sa C5 extension. Tagal ko rin hinanap yun eh. So ito ang entrance ng Cavitex guys, mula Sukat Road. And I think libre pa siya ngayon. Kung i-upload ko siya ngayon, libre pa siya ngayon. Pero siguro sa August 31 when maghihigpit na yung mga toll plazas, feel ko hindi na libre to by then. Ayan yung toll gate pala guys, is 17 pesos kung dito ko idadaan. Mura lang. Pwede na. Pag diretso niya, pupunta kayo ng Bacoor, Kawit. Pag kumana ka naman dito, ito na yung Cavitex na legit papuntang Pasay, Manila. So dito tayo sa kanan. Sa mga taga Parañaque, sobrang punta kayo ng Pasay, Coa, ganyan. Sobrang laking tulong ng daan na yan, promise. Sobrang
Grabe na ng engine natin. Para tayo bago ulit. Solid yung Desmo ni ano, Emong. Binahay ko kasi kagad to ng La Union eh. Pagka-test mo, binahay natin ng La Union to. Sobrang parang bago, promise. Eh no, ang smooth lang niya oh. Pero may isa ako napansin sa kanya na biglang lumabas yung sakit. Yung APS or yung accelerator position system or sensor, sorry. Whereas nag-ano siya, naglolo ko, nag-trip. Pagka nakababad akong throttle ganyan, may tendency, may times na nagka-cut off siya, nagka-cut power. Sobrang minimal lang naman pero ramdam na ramdam mo yun eh. Syempre naka-steady kang biga tapos biglang magka-cut ng power. Nagpahanap na ako ng, ito kasi assembly eh, accelerator position sensor. Papakuha tayo kay Emong, palitan na natin. Kung tutuusin guys, medyo masakit lang yung presyo niya, pero kung tutuusin, yun talaga ano niya eh, wear and tear niya. And I mean it's about time na rin kasi tagal na rin naman ng bike. Tapos mas ngayon lang lumabas yung sakit, diba? So okay lang yun, kinda anticipated naman natin na yun talaga. Medyo masakit lang talaga yung mga parts ni Ducati, pero diba, yung ganong adrenaline hindi mo makikita sa ibang bike yun. Pero solid yung bike, smooth. Mga pinagawa kasi dito, yun nga, bukod sa Desmo, ang Desmo kasi kaya pinilitan mga shims ganyan, Desmo valves, parang ganon, or shims. Mga pinalitan dito, tapos palit ng kulan, palit ng langis, nag-change oil na rin tayo. Palit tayo ng belt, may kamahalan, sa 9,000 yun, dalawang belt to. So yun yung mga pinalitan natin. Palit tayo ng mga seal sa spark plug cover, ganun. May mga langis na pumapasok na sa sockets. Yan, inayos lahat yun ni Emong. So goods na yung bike. Ngayon talaga papaano lang natin, try natin pa remedyohan yung sa throttle position. Pero nag-order na rin kasi ako. Pero right now yung agenda talaga natin sa J-ATEC ngayon sa Caloocan is papa-reset natin yung Desmo service na notification dito sa dashboard natin. Sa mga di pa nakakaroon ng Desmo yung hypermotor natin guys, lagay ko yung link dyan sa description. Sa Facebook siya mapapanood. And yun, click nyo lang yun para makita nyo yung video natin dun. Sorry guys, di ako nakapag-upload. Parang 10 days, 12 days na ata hindi nakakapag-upload sa YouTube. Try natin bumawi-bawi. And ngayon lang din talaga ako nagkakaroon ng oras eh. Kaya sikapin natin mag-upload sa YouTube. Bukod sa overall Desmo, pero pa sa pinagawa natin dito ay yung pinapalit tayo ng fork oil. Kasi ever since na nakuha natin to, hindi pa natin to napapapalitan ng fork oil. So pinalitan natin, tapos yung ball race nito, itong steering bearing, may tama na. Pagka nililiko ko, ginagalaw ko, may siya, kanto. So pinalitan na rin natin. Ngayon naman sobrang gaslaw niya, maalog sa high speed. Very good. Yan nga natin kung marunong tayo mag-wheelie. Kapado pa rin pala tayo. Ay angas oh, hindi kami sundalo oh. Nagbabantay kay Rizal. Nakita, sayang. Angas din dito sa Manila, dami pwede makita eh no? Normally pag pupunta ako sa Caloocan, nag-skyway ako. Eh total holiday naman ngayon. Hindi tayo sa bayan-bayan. Bayan-bayan. Mahal kong Maynila. Ay! Unfortunately guys, yung sinasabi ko na part na to, itong APS na to, bumibigay daw talaga yan katagalan. Parang ang tinatagal lang niya 2 years maximum. So after 2 years, bibigay na naman daw siya. Ito daw kasi talaga sakit ng 821. So isipin mo, every 2 years gastos ka ng 18,000. 18,000 pala guys, nalimutan ko sabihin yung presyo kanina. Mura lang, mura. Mapapamura ka sa mura. Welcome guys, approaching Quiapo. Kung gusto nyo ng mga murang tools, murang mga gamit-gamit na medyo quality ng konti, punta kayo dito sa Raon. Diyan o. So dito, ayan, ito yung Raon guys. Raon Shopping Center. Tapos papasok dun sa loob. Dami dyan. Isitan.
Ito yung naging swimming pool nung ano Habagat, Karina. Taas ng tubig dito, may naging swimming pa. Oh, galing nung scooter ni kuya PWD kasi siya. Galing yung Beat na Honda Beat niya naging tricycle. Diba? Angas. Kaya talaga mga Pinoy ang gagaling natin lumikha ng Kaya natin mag-modify. Yun naman ang kagandahan sa atin. Kaya natin mag-adapt. Kaya natin mag-create and adapt. Dito sa part na to ng Manila parang ang sikip tas ang gulo. Ano ba tawag dito sa lugar na to? Tambunting. Ayun Diyan nakapark yung mga kotse. Technically yung two-way naging one-way na lang. Tapos pagka-clearing sila pagalit. So ngayon yung mga nanguhuli medyo tinatamad na rin kasi pabalik-balik lang din naman. Pag dinala mo ako dito medyo maliligaw pa ako. Anong ko patondo na rin to Gusto ko rin pala tumingin ng riding shoes. Ano may suot yung riding shoes Chucks, putik. Yung bingki ako kasi na riding shoes 2 years na rin sa akin yun, bumigay na. Madami naman dito sa Caloocan. So gusto ko yung waterproof na din para pag nababasa di mo na kailangan kuberan. Kasi sira kasi yung pangloob din pag ganun. Diba itong dalawang to mabit na tuloy. Mabit yung side mirror natin, putik. Kulit pwede mong hawakan yung dalawang jeep Dito na tayo guys. Here we are at JE Tech Motorworks located sa 5th Grace Park. Hindi, papareset ko lang. Ang daming busy busy sila sa Ducati bikes Sama si Don. Papareset lang natin yung yung Desmo na prompt dun sa Guys, ito yung sinasabi namin. Nakita sa computer natin. May problema yung APS natin. Pag memorize, ano tawag nang sabihin? Parang sumulpot lang Mulpot lang. Minsan lang siya may error. Pero pag ganyan kasi parang indication na yan ang palitan na. Talagang oras naman na yan talaga. Ni-delete lang ni brother. Then tignan natin ulit yung performance. Alright guys, tara na. Pwede kayo pakita, okay lang. Thank you brother. Namit natin. Nakapanigale. Ride soon po. Thank you. Mga sa mga bike nila guys. So Panigale V4, V2, dalawang V2. Solid Huwag may mga ganyan kang bike meron kang V4 na solid, meron kang semi-solid na V2, tapos meron kang hyper. Tapos na buhay mo. Big thanks kay Miss Keith. Ito kala Jadon. J-Tech guys again dito sa Grace Park, 5th Avenue. Kung may mga gusto ipa-check sa mga hindi warranty, yung mga tapos na yung warranty, yung mga hindi naka-warranty na Ducati, pwede kayo punta dito. Thank you. So yun reset na natin guys yung Thank you bro. Ingat po. Thank you. So shoutout kina sirs. So yun nga guys, nakita nyo sa video kanina, lumabas sa computer yung APS. So ito talaga yun. So kailangan talaga siyang, di pa naman sinasabi sa computer na palitan or sira na. Talagang lumalabas lang siya, nagloloko. Pero still, kailangan natin palitan. Anong nangyari kasi dito, kaya ako siya gusto palitan, may times na habang nag-ride ako ganito, bigla siya nag-limp mode. Yung limp mode, bigla siyang nawalan ng throttle. Kaya ito nung piga ako dyan, wala. Pero umaandar yung motor, parang naka-idle lang siya. Tapos kahit anong piga mo, wala talaga. So tumabay ako sa gilid, pinatay ko yung makina, nireset ko siya. Nireset ko lang. Ngayon okay na ulit. So talaga may times na nagloloko. First time nangyari sa akin yun, kaya gusto kong dalhin talaga dyan. Tapos nung ko na pag-decide na bilhin na lang ako, sabi ko ay mong binili lang kami ng palitan na namin. Delikado kasi mamaya bigla kang, alam mo yun, biglang magloko sa overtake. So syempre kailangan mo ng power sa overtake. Mamaya pag overtake mo, biglang nagloko, walang mapiga. Ayun, paktay ka talaga dudong. Ngayon guys, punta tayo ng Decal Republic. Nandun daw si Rody. Pag-check ko sa mapa, lapit ko lang. Wala man tayo gagawin today. Punta natin siya.
up, baby? Hyper Motard. Bro. Thank you. Thank you. Ingat ha. Dito ako mahabol. Bagal ko eh. Mahirap dito sa bag na to. Pagka magkukuha ka sticker. Wala yung bubuksang clip. Sabi ni Google Maps, 500 meters na lang daw. Ang destination natin ay nasa kanan. Ano ay papagawa ni Rhodes dito? Tignan natin, alamin natin, tanungin natin kung anong papagawa ni Ka Rhodes. ATV na gloss oh. Basta na-shoutout sa'yo kung nagpa-hairco ka dahil sa atin. Si Rhodes. Ito yung tracer niya oh. Hindi, pinareset ko lang. Yung Desmo, may nalabas na Desmo dito eh. Oil service, 15,000 na oh. Next service niya 15,000. Palit spark plug. Ice perfect. Sino kausap mo dito? Manager eh. Ha? Para Wala pa? malapit budget. Ah. Tapos para makapag-shoot na rin ako. Guys, dito tayo sa Deacon Republic. Big shoutout kay Allen, no? Dito yan sa may congressional. Pinuntahan lang natin si Rhodes dito. So ito ginagawa na yung bike ni Rhodes. Yan ha. Nagbi-video na siya. Tapos i-VO. Ganong kulay, di ba? Ganyan. Laan nyo kung anong kukulayan dito. Pero for sure, medyo sa kung solid kayong roadie fans, alam nyo na yung kulay. Pangalan pa lang, di ba? Abangan nyo sa vlog ni Rhodes yung kulay nitong Tracer 9 GT niya. Solid pa rin talaga nung gawa ng Defy Customs oh. Gulong natin sa likod guys, sa Angel GT Pirelli to. Yung gilid matagal pa, yung harapan medyo lapit-lapit na oh. Kasos na naman yan. Sa mga nagtatanong guys, sabi nila baliktad daw yung rotation ng Pirelli natin. Ayan oh, may rotation kasi dito. So nakalagay front, so gano'n ang ikot ng front. So normal siya. Ayun oh, front. Ganun. Pag rear rotation niya pagbabalik. Tama siya. Angkas natin si Rhodes guys. Iwan natin yung tracer niya dun oh. Gangas ito oh. Puro tayo ng Orion guys. Baka mag-lunch kami sa QC. Punta natin sila Ninong sa Orion. Nandun daw sila. Nakakunik kami sa intercom ni Rhodes. Kaya lahat ng mga balak natin maririnig niya. Ha? Magkamingay guys. Lupitan natin yung takbo natin ngayon. Mag-ride pa tayo? Mag-ride pa? Bakit? Ba't mo kami inumura? Dapat daw nag-joyride na lang daw siya. Tangina na pares pa tayo pala naka-arpa no. Tangina na tayo sa kaba ng buhok mo po. Naka-arpa pa na ano, nakakopod ano pa. Sana may maka-picture na ano, subscriber. Tapos ano, tas tatag ko si Age. Sorry Age. Grabe. Guys, dito tayo sa Orion. Tama natin si Ninong, What's up guys? si Jay, si Boss JP. Dapat sasama lang natin sila Ninong dito. Magpa-refiber si Calvo ng PCX niya. Pero naisip ko, ang tagal na rin natin hindi nagpapa-refiber sa SC project natin na canister na CRT. So, pa-refiber tayo. Feel ko mag-iba yung tunog. Mag-iba tunog pag refiber, diba? Oo, medyo Nagiging basic ulit. Tanggal natin yung ano, canister. First time natin siya pina-refiber ever since nakuha natin yung SC project na CRT. So guys, tapos na natin ma-refiber na yung ano, yung SC project natin. Tingnan natin anong tunog niya. Magbabago. Kung may magbabago, alam ko yun kasi matagal ko nang naririnig yung SC project natin.
bro. Thank you bro. So yun, tapos na tayo magpa-refiber sa Orion. Actually, di ko naman plano magpa-refiber. Nasa Orion na rin naman tayo. Naisip ko matagal na hindi pa napapa-refiber yun. May konting difference, slight difference, pero hindi naman noticeable. Pero ang importante na refiber na siya. So binayaran natin 800 para sa refiber SC Project CRT. Yan lang guys ang konting update natin dito sa ating live, sa ating YouTube. So sipagan pa natin. Okay lang, comment down below guys kung i-upload ko pa ba yung mga bala natin na outdated. Magmamatter pa ba pagka in-upload pa ba natin yung mga outdated natin videos. Upload na lang natin, no? Pero again, thank you sa mga nag-aantay pa rin dito sa YouTube, mga sumaysabay-bay pa rin dito sa YouTube. Big thank you po. Ayan guys, dito ko na yun yung video. Maraming salamat sa pagsama. I'll see you guys in our next video. Peace out and babush. Hey.